sa akin, gusto kong maramdaman yung universal healthcare na aprobado naman sana. Bakit hindi ito nangyayari? Kaya naman to ng ibang mga bansa, basta i-prioritize lang po ang health. Kaya lang prioritize ang politics dito. Kailangan mo dumaan ka ng congressman para makakuha ka ng GL. So dapat ma-erase na yon. Sa ibang bansa wala pong mga ganun, wala pong GL, tinataasan ang kanilang mga PhilHealth. So may pera po ang gobyerno para sa ating healthcare, kailangan lang po nating i-focus yon at wag i-divide sa ibang pamaraan or politics. At natural sa akin, okay po ako nataasan po ang ating PhilHealth sa ating budget. Basta wag lang pong i-corrupt. Sir, MJ. ang PhilHealth po ngayon ay humihingi ng dagdag pondo matapos raw maubos yung 70 billion na subsidy mula po sa indirect members. Bilang doktor, ramdam po ba niyo, sir, yung epekto ng diversion of funds sa PhilHealth? 60 billion yun, sir, ha? Yes. Yes po, ramdam natin yun na dahil being a doctor, may mga pasyente tayong nahihirapang magbayad. Hindi totoo na may yung zero billing is nandyan sa lahat, no? Kasi ang dapat tulungan ng gobyerno lahat, no? Middle class, even sa mga mahihirap tulungan, even sa mga nagtatrabaho tulungan, hindi natin nararamdaman yon. Ngayon, hindi natin nararamdaman, nilipat pa yung 60 billion ni Recto. Ngayon, kunwari daw, sabi daw, binalik na daw. Actually, saan nilipat yun? Di ba nilipat yun daw nila sa mga construction ng mga tulay, sabi nila sa mga flood control or saan program funds. Malaking chance po yung PhilHealth po, kasali sa maleta yon nung nalipat eh. Ngayon, nabalik na daw galing sa pondo ng bayan. So basically, yung maleta hindi pa rin naibalik. So, dapat talaga may Blue Ribbon Committee hearing kasi yung PhilHealth na yan, kailangan din ilabas saan napunta yung 60 billion na yon. Hindi enough yung nabayaran na kasi tax pa rin yung kinuna ng pera eh. No? Niluto ka lang sa sarili mong mantika. So, kailangan malaman yan kasi hirap talaga ang PhilHealth. Nagpe-pretend lang sila na may pera daw sila kaya pwede silang mag-release ng bilyones. Hindi po, kasi dapat ka lang mag-release or tumulong sa ibang departamento kung ramdam na yung UHC or Universal Healthcare, which is hanggang ngayon po ay hindi pa nararamdaman ng buong Pilipinas. So, mali ang ginawa ni Recto at mali ang ginawa po ng PhilHealth. Even the DOH Secretary, hindi niya pinigilan ang ginawa ni Recto. Mali din siya, isa siyang hindi niya na safeguard no ang pondo ng PhilHealth. So hirap ang PhilHealth, kailangan tulungan, wag kunan at papanagutin ang dapat managot. Opo, batay po sa pahayag ng PhilHealth, ito pong kanilang President and CEO na si Dr. Erwin Mercado. For the first 4 months lang po, Doc, ng taong natin, 2026, 152 billion pesos na raw po ang kanilang nagastos. 91.3 billion ay napupunta po sa indirect contributors, sa indigent households, senior citizens, solo parents, and other vulnerable groups. Kaya po sila humihingi ng 300.8, hindi million, Doc, billion pesos na subsidy for 2027. Bilang nasa health sector, Doc, ano pong tingin nyo dito? Ako, I honestly agree na kulang yung hinihingi ng pondo ng PhilHealth on the last years. Sa estimate ko nga, nasa 300 billion even to 500 billion ang kailangan ng PhilHealth. Or even more pa po. So wala akong against sa hihingi pa ng additional dahil obvious yung pangangailangan para sa universal healthcare. Hindi ma-achieve po ang universal healthcare pag kulang ang PhilHealth Fund. At saka yung mga MAIP, dapat kasi yung pondo na yan, hindi na idadaan sa congressman. Dapat diretso na din sa PhilHealth yan para maramdaman ng mga tao na walang koneksyon sa congressman. So ibig sabihin, kulang ang pondo kasi hinihiwalay pa sa mga MAIP na yan. So yes, kailangan ng malaking pondo ang PhilHealth para ma-achieve ang universal healthcare. Ang atin lang is i-check din kung tama ba yung paggamit. No, kasi ngayon sa panahon ngayon maraming duda. Bakit kumonte ka agad? Baka merong mga anomalya, hindi ko sinasabing ina-accuse ko na meron.
kailangan lang ng independent investigation. Kasi kawawa naman tayo, hingi ng hingi, pero may anomalya pala. So kailangan po yon imbestigahan pa rin. Opo, sinabi kasi ng administrasyon na ini-increase nila yung benefits para ma-reduce daw po yung out-of-the-pocket expense. Pero sa ating pong tingin, at tingin din po ng mga nagko-comment dito sa ating pong palatuntunan, wala yatang adequate government backing para matupad po itong pangako na ito, Doc, based po on your daily experience sa pag-aasikaso po sa mga pasyente. Yes, actually yung na-aproban na yan ni former President Duterte, yung universal healthcare. Ang gusto kasi ni President Duterte, yung mga out of the pocket bayad ng mga pasyente ay mas mababa katulad ng ibang bansa. So ang solusyon niyan, pataasin mo ang PhilHealth. Pero tingnan niyo po yung mga ayuda, tumataas din. Yung mga GL tumataas din. Ibig sabihin, dadaan mo na kayo sa congressman para dagdag sa kulang ng bayad ng PhilHealth. So, nagko-compete pa yung mga congressman para sa PhilHealth. Gusto nila may utang ng loob ang mga tao sa mga congressman para sila makabayad ng kanilang healthcare. So, kailangan po mawala na yung mga GL, mawala na yung mga tulong galing sa congressman at yung pondo na yan, yung mga mait na yan, idagdag nyo po sa PhilHealth. Para sa PhilHealth lang, karapatan ng bayan yan para maging less na po yung out of the pocket. So as of the moment, yes, hindi po naramdaman yan kahit na-aproban na po ni President Duterte. Kaya nga ako tumakbo nung eleksyon dahil sa akin gusto kong maramdaman yung universal healthcare na aprobado naman sana. Bakit hindi ito nangyayari? Kaya naman to ng ibang mga bansa basta i-prioritize lang po ang health. Kaya lang prioritize ang politics dito. Kailangan mo dumaan ka ng congressman para makakuha ka ng GL. So dapat ma-erase na yon. Sa ibang bansa wala pong mga ganun, wala pong GL, tinataasan ang kanilang mga PhilHealth. So may pera po ang gobyerno para sa ating healthcare. Kailangan lang po nating i-focus yon at wag i-divide sa ibang pamaraan or politics. At natural sa akin, okay po ako nataasan po ang ating PhilHealth sa ating budget. Basta wag lang pong i-corrupt. Doc, di ba sabi hindi na dadaan sa politiko? Until now pa rin po ba? Kahapon, I'm sure, nagtrabaho kayo kahapon, Doc, sa clinic. Dumadaan pa rin sa GL ang bayad? O yun po, yung mga maip, dumadaan ka pa rin eh. Kasi siyempre, kunwari, kulang natural eh, kulang yung PhilHealth, no? So ang ending yan, Dok, pupunta muna kami dito kay congressman, hingi kami ng tulong. O, siyempre, may pondo doon, lagyan ng guarantee letter para dagdag doon sa PhilHealth. So ang tendency, oy congressman, salamat talaga, ang laki ng tulong mo. Oh, you're welcome. Eh hindi naman pera ng congressman noon. Pero ang ending, may utang ng loob ka sa congressman. So next election, bobotohin mo yung congressman na yon. So yan po ay isang maling practice at hanggang ngayon, nag-i-exist po yan. Dahil you cannot, in order to solve the healthcare system po, taasan talaga ang PhilHealth. Kaya lang, ayaw nilang taasan ang PhilHealth kasi at mawawala po ang mga GL na yan o guarantee letter, ayaw nila yon kasi maepektuhan din ang kanilang kampanya. Kaya yun ang cause po na hindi tataas ang PhilHealth dahil meron ding hatak dito sa kabila. Diyan sa mga ayuda na yan, katulad na yan po sa mga appropriations, sa budgeting, tinataas nila yung mga sektor na yan na pangangailangan ng bayan at ang PhilHealth po stagnant. Sa akin po, gusto ko yung PhilHealth po patasin talaga. Kasi rights ng tao yun. Hindi yun na may lakas ka eh. Hindi yung kapit ka sa congressman. Kung hindi ka kilala ng congressman, hindi ka matutulungan. Mas gusto natin yung hindi kailangan ng may kilala. Ang atin is, karapatan ko yan. Nasa batas ang PhilHealth na bayaran ng aking problema. So, doon tayo para patas lahat. Kasi hindi lahat ng tao ay kilala ng mga politiko. Opo, mukhang magandang development, Doc, sa inyo pong sektor sa hanay ng kalusugan. Yung naging pagkakaso ni Dr. Tony Liachon sa mga responsible government officials hinggil po dito sa fund transfer ng PhilHealth. At Doc, paparating na naman ng SONA. Anong tingin nyo? Meron kayang maire-report para po sa sektor ng kalusugan
sa nagdaang mga buwan? Well, alam nyo, kung report lang ating pag-uusapan, marami po talagang lalabas na report na hindi natin na nararamdaman pero nire-report lang, no? So with regards po sa pangkalusugan, being a doctor, ramdam namin yung need ng pangangailangan ng mga pasyente, no? Even sa mga cancer patients, hirap na hirap sila sa mga pangbayad lang sa mga bills sa iba't ibang sakit. Hirap na hirap po. Even sa mga kulang sa bayad sa mga hospital na sa mga may-ari ng hospital, kulang pa rin. So, pero kung sa report, siyempre maririnig natin yung magagandang mga report. Pero yung mga nararamdaman, ang taong bayan ang tanungin mo at yun din ang isasagot ng taong bayan. Ang healthcare system ng Pilipinas ay bagsak at hirap na hirap po ang mga pasyente.